Good morning. Tayo pong muli ay nasa ating Facebook Daily Devotional. At sa umagang ito, nais po nating tumalakay ng isang paksain na ang ating panalangin nito po ay maging pagpapala sa atin lahat. Sa Kawikaan, Kabanatang 29, talatang 18, ito po ang sinasabi: ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan, ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Nais ng Diyos na pagpalain ka bilang kanyang anak. Nais niya ang kanyang mga anak ay patuloy na umangat sa kanilang buhay upang sa gayon ay maaari silang mabuhay bilang halimbawa ng kanyang kabutihan. Subalit upang iyong matanggap ang mga bagay na nais niya para sa iyo, kinakailangan mong maging bukas sa kung anong gusto niyang gawin sa iyong buhay. Tayo po ay kinakailangan magkaroon ng isang klase ng pananaw para sa pag-angat. Kung matapos mo siyang makilala ng mas malalim, pagkatapos ay hindi ka umaasa ng anumang pabor mula sa Diyos, o ikaw ay nasisiyahan sa iyong kasulukuyang kalagayan habang ikaw ay nakatira sa mas mababa sa iyong mga pribilehyo at kontento ka na rito. Ngunit kung ikaw ay magkaroon ng isang pangitain para sa pag-angat, ang isang pananaw para sa kung sino ka bilang isang anak ng Diyos, ang kataas-taasan at kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay mo, makakakita ka ng higit sa karaniwang pagkakataon, pabor at pag-angat sa iyong buhay. Pinapaalalahanan tayo ng kasulatan, hindi lamang sa tayo ay average na pinagpala o sapat na mabuti na pinagpala. Hindi. Bilang isang anak ng kataas-taasan, may karapatan tayo na maging pinaka pagpapala. Yung bang ang tawag sobra-sobrang pagpapala. Ito ang nais ng Diyos. Sabi nga nila, major na pagpapala. Pagpalain ka nawa ng Diyos, kapatid. Hinihikayat ko kayo ngayon na kumuha ng oras upang ituon ang inyong saloobin sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Magbulay-bulay sa kanyang mga salita at hilingin sa kanya upang madagdagan ang iyong kakayahan upang tumanggap ng lahat ng mga biyaya niya na kanyang inihanda para sa iyo. Kapatid, kaibigan, nais ko sabihin sa iyo, nais ng Diyos, pagpalain ka